Claude, no? Pero yung mga carry, ang tagal kasi mag-farm yan eh. And usually, iniiwan ni Roger yung sa lane, parang bahala ka sa buhay mo, mag-farm ka dyan. Kasama ako sa team ko. And panalo ka, lane matchup, level 1 to level 4. May movement speed din kasi itong Roger na to eh, no? Tsaka, any moment pwede siyang rumesponde kapag may lumait yung buhay, di ba? May maaamoy niya yun. So, ngayon, kaabang-abang kung paano mapupull off yung early game ng kupunan dito ng Onyx Philippines. Ibig sabihin, confident ang Beehive with the carry pick kay Super Marco up against the Super family. Ladies and gentlemen, it's Super Marco versus Kelra doon sa gold lane. Yeah. Paano nga ba binubuo ang epitome ng isang malakas na gold laner? Dito natin yan malalaman. At syempre, yung mga marksman god dyan, tuwa-tuwa na naman kayo. Magkakasukatan, ano nga ba talaga ang standard sa gold lane? Mapapanood. Standard. Ayan, kita mo yung mga laning, no? Sige, mamaya na yung ako, okay na ako dyan. Okay na. Okay, gawa ni King Kong. Pero yung laning doon sa top ang inaabangan ko talaga eh. Talagang tinitingnan mo yan, no? Tinitingnan ko yan eh. Pero parang tinitingnan ng AP brand dito is yung purple buff eh. Oo, ito na yung second game. Ito pala yung mga emblem niyan. Anyways, nung na-emblem check natin, dito natin makikita na nakaabang agad sa purple ang AP Bren. Pero si King Kong, makukuha niya dalawa. So super safe. Super safe si King Kong. Interesting yung emblem choice dito ni ano, no? Yung talent choice ni Kelra. Usually nakikita natin yung mga Roger, either naka-QH or naka-weakness finder. Pero alam niya, kailangan niya rin yung sustain laban dito kay Super Marco. So parehas sila ng quantum charge. So kahit paano kaya makipagsabay ni Kelra pagdating sa mga trades. Kasi naka-common emblem din naman si Super Marco. Kapag yung carry kasi, nalugi ka sa HP trade. I mean, if you're the Roger, tapos malugi ka ng HP trade laban kay carry, mabilis bumaliktad yung lane. Oh, sure ano na yun. Passive kasi ng Roger yun, di ba? The more na namumula ka, the more na naaamoy niya. May blood sick kasi yan eh. So talagang mas lumalakas yung damage output. Pero again, move tayo doon sa jungle. Ling to pare. And it's so hard to go for a trade kapag may kalaban kang Ling. Yeah. Ang hirap ng mga 2-on-2 situation, 1-on-1 situation. Kasi nga, kayang-kaya kang biglain from another side eh. Sa Ling, walang turtle prio. Kasi lumilipat sa pater. Yeah. Tsaka Opens. uy, ay, Okay, napa-flicker. Napa-flicker dito, no? Pero going back to sa pinag-uusapan natin, nag-adjust din naman ng AP brand dito eh. Tatlong Purify para sa kanila dahil ang daming ang crowd control dito ng Onyx Philippines. Turtle para sa kubunan ng AP brand. Si Escalera, naku po, tinitiktokan. Okay. Escalera, boy, hindi. Makakakuha dito ang AP brand ng isa. Kasama pa yung Turtle na yun. Unang tusok para sa side ng AP Bren. Sinabi ni Midnight to, kapag Ling ka, medyo goods lang. Kahit walang turtle, ginib up nila yon. Pero that is an advantage para sa side ng AP Bren para makapag-control ng bahagya sa mga lanes nila. And very controlled din yung ginagawa dito ng Onyx. Laging tinatago ni King Kong yung mga buff. Para kahit silip ni Obed, napakahirap invadean kasi yan talaga yung classic na galaw. Kapag gusto mo makapag-jungle ng payapa. And also hindi rin rinig yung retribution. Oo, no? Talagang gandang hila na meron dito ang Onyx. King Kong still just farming it out. Level 6 siya. Level 6 din si Kyle Dizzy. So, medyo patient ang dalawang kupunan na to. Pagdating naman sa kwento na meron, no, maiba tayo para sa Onyx. Nung nabuo sila, medyo nag-fall off lang, no? Nung last week ay nagkaroon sila ng dalawang straight na talo. At sinabi nila mismo, nagbago kasi yung meta eh. Nagbago eh. At napansin nila yon. And kapansin-pansin na nabawi nila yun agad yesterday. Kahapon, dalawang Ling din yung ginamit nila. Pero ngayon, King Kong, nasuro siya doon. Pero ang AP Bren, ready din talaga for team fight eh. Kaya lang, umatras din ang Onyx Philippines. Alam nila na kailangan nilang piliin muna yung mga team fight na gagawin nila. Yeah. Farm talaga din yung habol dito ng Onyx, especially for the Ling. But AP Bren, hindi naman sila malungkot na wala masyado nangyayari sa mapa kasi meron din naman silang hawak na CC and carry. Pagdating sa late game, medyo palaban din yung kanilang lineup. Especially considering the fact na kahit nakaling yung Onyx Philippines, they have a lot of protection para kay Super Marco. You have the layer of the Netherrealm, tapos may ligtas pa nang galing kay Ogwen, and the flask of the Oasis na pwede i-pick up ng Matilda. Napaka-sustain, no? Napaka-kunat ng AP Bren dito. This is... Tago lahat. Oo, tago lahat eh. Itong lineup ng AP Bren, Ultimate Beehive B chemistry eh. Oo nga. Ang tawag, ano to eh, parang Matilda, Paramis. Tagal natin hindi nakakita ng ganyan, no?
Tsaka hindi rin nila pinipilit na manggulo eh, no? Alam nila Oo. na hindi mo nalalapit. Oh! Pero grabe naman si King Kong doon. May swag ha, may swag, may Ito na swag. yung sinasabi ni Midnight. Oo. Parang masaya si Midnight Ano doon ba ah. tawag doon sa combo na Ayan yun? na yung mga ganyang combo na yan eh. Yung simulan mo, re-retring ko. Tempest Retry. Oh, hindi, ulti yun. Oo. Defiant, Defiant Sword. Defiant Sword lang. Like, Defiant Sword ulti Retry. out lang. Ulti out. Ulti Para out pogi. lang. Oh. Pogi, alam mo naman maraming mga Ling users na pogi talaga. Oo. Dati kasi nung pani pa lang, pag pani ka pogi ka, nung dumating yung Ling, aba, Oo. parang may mga bagong pogi in Yan town. yung ano eh. Yan yung silang dalawa ni Lancelot, yung mga reliable ano eh. Objective stealers eh. Oo. At nako, masakit na to ha. Nakaano na, Berserker's Fury. Oh, galit na nga. Galit na Furious si na. King Kong. Flash of the Oasis din available na para dito kay Ogwen. Yeah. So may additional shield at saka amplification dun sa heal. Atake si Gem. Hapel siya rito. Ibubren parang parang hindi rin nila pinipilit eh, no? Oo, Yeah. tsaka parang ang ginagawa nila dito, hindi sila umaamba, nang bait out sila ng skill. Kumukuha lang sila ng information. Kakaiba to para sa AP Bren. Remember, the fundamentals na pinag-uusapan natin mula sa M5 World Champion. Ayan o, ganyan-ganyan lang. Yun nga eh. Napakalaki ng importance actually ng mid-control dito ng AP Friend kasi this will allow them to control the jungle of Onyx. Yan, tulad niya, nakita nila yung link sa baba and automatic invade kagad May para retry kay Kyle to. TZ. Yeah, ibibigay nila yung purple muna. Sabi ni Iniwan yung King Kong maliit. dito, hayaan mo na. Oo. Hayaan mo na muna. Iniwan yung maliit. Oo, na yun, tagal niyan. Oh, yung spawn sa mga jungle users, alam nila yan, yung spawn ng purple buff, delayed yan hanggat hindi napapatay yung maliit na lizard. Naku, kaya kailangan patayin yan. Ayan na, pinatay na ng Onyx Philippines. They know it. 10 seconds para sa turtle natin. At yung maganda rito sa ginagawa ng Onyx, they also understand how to play with the link. Basically, lalaro mo yung opposite side ng mga major objectives like the Turtles and the Lord. This time around, sa XP lane, yung opposite side ng Turtle, nakakakuha ng maraming farm si King Kong and naaabot din naman siya if ever kailangan kumontest ng Turtle sa AP Brent. Okay, ito na yung pagkamba ng dalawang kupunan na to. Nakikita natin na may purifies na tatlo ang AP Bren. Anytime ay pwede pumasok si King Kong. Poke palm mula kay Ogwen. Eagle, okay? Nilibre lang, pare! Wow. Burits, nilibre lang ng Onyx. Yeah, binadali nila eh. Alam nila na medyo malayo pa. Tsaka nakaabante si Ogwen. Yeah. So if ever man na makita si King Kong, automatic circling eagle lang. What an amba! Nabangga siya actually. Binangga nga, no? Nabangga, nalaglag siling eh. Nalaglag sa poste. May dumang ibon eh. Na-block si King Kong doon. At nawala sa isip ko, nakaligtaan ko. Roger nga rin pala to. So yung scaling ng Onyx Philippines, napakataas din pala. Meanwhile, teka lang. Circling eagle, Gem ba magiging punteriya? Hinatak lang muna. Ghost Bursters habang yung heavy spin pero kakainin ako po. Umiikot-ikot sa dyan dito ni Gem. Kaya lang kasi ibubuga rin kasi makakapatay din dito ng isa. Ang AP Bren. Gem is out for the next 16 King seconds. Pwede pala yun, no? Pwede pala yun. Kakabagin pala yung Barat kapag ganun. Umiikot eh. Umiikot sa Chan, that's a tower for a hero na pinalit ng AP Bren. Great split though para kay King Kong. Ni-Oyo Blitz yung chan eh, no? Tinira sa loob. Pwede pala yun habang umiikot yung Akai. Tama ba? Kinagat eh. Ano yan, yung Akai, pag kinain, heavy spin, makakancel yung kain. Pero kapag nauna yung heavy spin, pwede mo siya kainin. Talaga. Pang-cancel. Okay. So sige. kapag ka nga talaga, pag Kapag- ikaw yung para. Ang madaya dyan, kunwari nagko-contest ka ng Turtle or Lord, pag nag-heavy spin yung Akai, syempre may top boots ka, tsaka may stack ka ng big stacks. Pamin mo lang yung ulti, sure kain yun. Talaga? Wow. May mga bago tayo nakikita at natututunan dito. Madami na naman nating natutunan, Burits. Pwede pala yun eh, Pwede no? pala yun, sabi ko sa'yo eh. Kaka-jungle ko kasi ito. Kakanood ko lang din ng MPL kasi ito. Yan. Manood kasi kayo ng MPL. Manood kayo ng MPL. Yun na yun. Teka lang, pokes lang muna. Ilang beses na natin nakita to yung mga pokes ni Master Ogwen. Usually, ang iniintay natin yung itlog, yung digi ni Ogwen. Pero ngayon, ibon. Oo. The Ogwen Lumaki na. Matilda. Lumaki na yung itlog. Oo. Napisa. Napisa. Wait lang ha. 5 Oh, man Escalera. mula sa Onyx Philippines. Pero si Pew, nagamit yung Purify pero hindi siya makakaligtas. King Kong, Habang King Kong. sa nalilito si Ogay, nakain na rin. Pinumpog dun sa may gilid din si Flap. 1 for 1 actually, yung naging trade doon bago magsimula itong Lord fight na to. Napalalim si Escalera. Hindi na-pop ni Pew yung kanyang ultimate. And look at this transition. Oh, wow! Transition agad. Oo, alam nila walang ano.
Walang link. Sabi ng AB Bren, transition tayo kagad dito sa may bandang Lord. Oh my goodness. First this Lord. call. Nirush nila, pero andito na si King Kong. Makakaabot pa hindi. Easy with that Lord. And atraso muna para sa Onyx Philippines. Imposibleng makuha yun ng Onyx. Napakalayo ni King Kong doon. Grabe yung control ng AP Bren. Nakita nila yung link umuwi. Fundamentals pare. Flash nila. Fundamentals. Brenda Trinay Mentas. ko lang yung best ko pero fundamentals lang talaga yung gusto kong sabihin. The info overload para sa AP Bren. Tama si Midnight. Knowing na wala doon yung link. Instant. Lord. Grabe, no hesitation eh, no? Ito yung maganda sa AP Bren, yung map awareness nila and yung mga call, yung shot call doon. Wala si King Kong. Ikaw na kagad natin to. Narinig mo. Narinig ko. Oo, ganun yung mic check kung maririnig mo. Dahil doon, first lord ng laban na to. And with this, magagamit pa to ng AP Bren. Makakapagbasag sila ng tower sa top. Grabe. Ito yung tinatawag nating half map. Grabe yung control ng AP Bren sa jungle ng Onyx. Hindi nila matawiran yung Lord. Oh, yun oh. Kinailangan kasi nila mag-long walk. And ngayon, mag-get up sa may top lane. May maiiwan sa mid. Grabe. Nandun na sa nasa pagitnaan ng first and second tower si Kyle Hindi. Easy. Ayaw niya talagang paangatin yung mga members ng Onyx Philippines. Ayan, dalawa bagsak. Sa gitna. 4 towers. Ang galing. Wow, ibang klase ito Iba yung performance na pinapakita ng AP Bren as compared doon sa unang paghaharap nila. Remember, pinutol ng Onyx yung win streak, yung 6 win streak ng AP Bren noong mga panahon na yun. And mukhang this time, hindi na sila nag-overtake Burits. Yeah. Kasi nakita natin yun na para bang nagkaroon sila ng pagdadalawang isip doon sa draft. Remember, Onyx still has the damage right now. Yeah. Pero hindi pumapalag ang AP Bren. Nire-respeto nila. Kung may respect the MC, may respect the damage. Yun yung ginagawa ng AP Bren. Huwag tayong papalag. May udit eh. Ito yung Oo. ito yung tinatawag natin talaga yung super macro ni AP Marco Bren. dito. Oh, Ayun na, Sigling Eagle, tatlong natamaan doon. Napaka-activate na rin ng primary rat. Ngayon, layo muna. Mga members sa AP Bren. Gamit na rin kagad doon ng Netherrealm. May reset para sa AP Bren. Walang mamamatay sa laban na yun. habang kinukuha yung purple buff, may nanggugulo sa may harapan kasi alam nila may protection sila ng Netherrealm. Balik kagad doon sa purple buff ni Kyle TZ para lang sigurado na hindi nag-i-invade yung link. Grabe yung macro mechanics dito na pinapakita ng AP Bren. And ito yung dahilan bakit ang daming fan na natutuwa sa laro ni Super Marco. Ito yung gold lane na tinatawag nating galit sa Tore. Oo. Tore lang ang kalaban Tore niya. ang kalaban. Kayo, makipag-lane kayo dyan. Ako, Di ka nagmamatter sa akin. oo, Tore ang kalaban. Anin mo naman yung mga magaling ka sa lane, magaling ka sa team fight. Kung di ka magaling, humit ng Tore. Ayan nga. Kaya nga may Tore na pang-attack di ba? Oo, tsaka ang maganda kasi doon, hindi natutubo yung Tore. Pag bumagsak Oo. na yun, Oo. permanent na yun. Permanent na yun. Yung purple buff nag-i-spawn yan eh. Minsan Oo. mas worth it. Kunin mo yung Tore. Sige, sa'yo na yung purple buff na yan. Wala namang buyback yung Tore. Wala nga eh. Kaya Kaya naman kung- gumagalaw yan. Ang tindi ng macro talaga ni Sobra. The macro experience of AP Bren, the reason why they are the defending M-Series champion. Grabe si Marco, the golden boy. Uy, Sigling Eagle Si Escalera magiging punti rin nila. Grabe Ang yung zone. Ang sakit ng damage. Look at that. Napagamit na rin ang primer natin dito sa Escalera. Habang si Flap TZ ay lalapit din. Kyle TZ as well. Si galing. Jem ay naroon. Sinasalo lang yung damage from AP Bren. Yung Lord nalilito na. Sino ba ang Nagkakabaliwan. pasin ko? Oo nga, pati yung pati yung rock golem. Pati yung rock golem Sumama nakikisali. Nadadamay na sa atraso. Oo, pati yung Kramer nakikisali na rin. Nakikiyampas na rin eh. Nakikiampas na yung rock golem. Ako rin. Yung Rock Ursa, no? Boss, sali naman dyan. Oo, Iraq, Ursa, Bap, touch nyo ko. Wait lang, Flicker nagamit na rin. Detona's welcome pero may vengeance pa pala. Itong si Flap TZ. Tumpat si Jem. 4v5 para doon sa Lord. Oh my, that's just a simple MLBB. 4-2 pa lang ang score natin. This is just a sustain and the macro experience of the Beehive. Hindi makapag-commit yung Onyx. Grabe yung wax in, wax out ni Super Marco, ni Ogwen, pati na rin yung Few. May protection kasi nung Netherrealm. And ito yung mga hinahanap ko sa mga magagaling na Faramis. Yung nagsha-shadow walk. Yung aabante-abante ng Oo. konti-konti. Tapos mag-threaten ng Shadow Stampede. At ayun, ang isa pa. Ay, Nabul pa. Okay, Oh Tempest of my Blade. goodness. Wow. napagamit ng ult. Finorce nila si King Kong doon. Tika na, nice attempt para sa AP Bren. Pero ang goal lang talaga nila, pumitas muna ng isa bago lumabas tong Lord na to. Grabe si Ogwen doon, Daddy Ogwen, na nag-gender reveal nung nakaraan. Oh, Welcome it's a to the boy. club. Isa boy, welcome to the club, Daddy Ogwen, with Si Grok. parang Grak nga yung... Di ba? Iba, Grak.
Grab Grab ba? Onigo eh. Okay. Nakalaki doon sa ano eh. Nakita ko yung story eh. Oo. Grab Onigo. Talaga ba? Talaga ba? sige Mamaya na. ko confirm natin. Sige na nga, confirm natin mamaya. Anyways, ang gusto natin sabihin is, ang crucial na kung yung Matilda, napapa-ult yung jungle nung kalaban. Oo. Ibig sabihin, bad news yun. Okay, andito na yung B-Chemistry. Papasok na sila doon sa top turret. Mamabasag yun successfully, pero si Kelra ay naroon. Black Easy ay aangat na nga rin or aatras na nga rin. Respeto ang bibigay nila para sa Onyx Philippines. Kailan magbo-bolt in ang Onyx though? Hindi sila hinahayaan ng AP Pre na mag-bolt in eh. No? Kumbaga sa palabas, Pipigilan mo no kung ikaw ay ano. Oh, wait lang. Mamaya natin pag-usapan niya kasi si Escalera dito na paggamit na rin ng primer run. Grabe, inuunti-unti na. Little by little. Pinapahirapan. Look at that Ghost Bursters. Walang pa kayong AP brand sa Onyx. Napakakatinak. Si Appew. Alam mo yung sa perspective ng AP brand Manjin, nakaharang kayo sa gusto namin makuha. oo, Tori lang ang kalaban. Yun naman talaga yung kalaban eh. Tama. Di ba? Siyempre, kung meron lang kill count sa MLBB na panalo ka, yun na yun. Kaso hindi. Oy, si Black Easy, Vengeance ay nagamit din. Susunod na dito ang AP Bren na Grabe! ipit. Pero kakainin din siya, kaya lang hindi Netherrealm! na maibubuga. Nandun na yung Netherrealm. Papasok na ang Hey Ay! Bren. Si King Kong ay laban nila. Papatay pa ni Kapitan Pew. Narito na ang Hive Kings Game number 1. Basic fundamentals, basic MLBB para sa AP Brent. Naluloko pa yung sarili kong Sige, lunukin mo lang. laway doon. Oo, sige, uminom ka lang dyan. Sa dami na nangyayari. Malabubuyog talaga gumalaw. Alam mo, ang dami kong mga napanood na mga pelikula about sa mga bubuyog. Ang dami kong napanood na mga Discovery Channel, Animal Planet.